Dito naman tayo tungkol sa update sa mga programa at modernization efforts ng Philippine Orthopedic Center. Ating alamin kasama si Dr. Jose Pujalte Jr., Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center. Dr. Pujalte, long time. Magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali, Nina and ADG Jonathan. Salamat sa inyong imbitasyon sa programa. Happy New Year, Doc. Happy New Year. Unahin ko po, ito magandang balita. Matagal nyo na rin ito. Dati ko pa kasing ini-interview si Dr. Pujalte, no? Yes. At excited siya dun sa mga modernization efforts ng Philippine Orthopedic Center. Kumusta na po ito at nasaan na ngayon ang ospital tungkol dito? Salamat sa tanong. Ang Philippine Orthopedic Center ay tinaguri ang National Specialty Center sa dalawang specialization. Ito ay orthopedics at ang pangalawa ay yung rehabilitation medicine. At tuloy-tuloy ang paggawa ng tinatawag naming Apex Services Buildings. Matatapos na yung orthopedic Apex building namin, although we still need some more funding for completion. At uumpisahan na yung rehab Apex building namin. Ang ibig sabihin nito ay ang Philippine Orthopedic Center ay magiging sentro at apex ng mga serbisyo na may kinalaman sa buto at kasukasuan. At ito yung aming magiging serbisyo sa taong bayan. Ayan. So, Doc, mula po sa financial assistance ng pamahalaan noong nakaraang taon, ano po yung mga specific facilities at mga serbisyong naidagdag sa inyong ospital, sa Philippine Orthopedic Center? And ilan na po ang pasyente na inyong nasiserbisyuhan araw-araw sa ngayon? Ang aming outpatient department, ADG Jonathan, malimit, umaabot ng 500 to 600 patients a day sa aming outpatient department. At ang emergency room namin naman ay umaabot sa mga 100 to 120 patients a day. Napakarami po sapagkat hindi lamang NCR ang aming tinutulungan, pati ang mga kalapit na lalawigan katulad ng Bulacan at Laguna at Cavite. Sila ay dumadagsa sa ating ospital sapagkat sa tulong ng Office of the President last year ay nabigyan kami ng pagkakataon na kumuha ng mga bagong gamit. Ang direksyon po ng Philippine Orthopedic Center ay yung tinatawag na day surgery. Ibig sabihin ay papasok yung pasyente sa umaga, ooperahan at makakauwi na po sa hapon. No? Kaya kailangan ng mga gamit dito katulad ng tinatawag na minimally invasive operating devices like yung mga operating microscope at mga gamit po para sa likod, yung minimally invasive spine surgery at yung tinatawag nating arthroscopy o keyhole surgery para sa mga kasukasuan katulad ng tuhod at ng balakang, kasukasuan ng balakang. Doc, follow-up lang niya, no? Kasi pinag-uusapan niyo yung napakarami, no? 500 to 600 na pasyenteng natutulungan ng Philippine Orthopedic Center. May plano po ba, Doc, na mag-regionalize ang POC gaya ng iba't mga ospital? Kasi pinag-uusapan ngayon yung regionalization ng mga specialty centers ng pamahalaan. Tama po yun, no, ADG Jonathan. Kaya po kami ay Apex Center kasi po merong mga regional orthopedic centers na identified naman po ng Department of Health. No? Ito po yung mga kasama natin na ospital na may either orthopedic section
or orthopedic department at sila na po ang bahala sa mga pasyente sa kanilang lugar o catchment area. Ang halimbawa po rito ay yung Southern Philippines Medical Center sa Davao, ang mga ospital po sa Norte, katulad ng Region 1 Training Center, at mga katulad din po ng mga ospital sa Pampanga. Lahat po sila ay tumutulong para hindi na po aabot sa Metro Manila ang mga pasyente na may kapansanan sa buto at kasukasuan. Doc, sa ngayon, kumusta naman po ang bilang ng mga healthcare providers ng Philippine Orthopedic Center? Sapat naman po ba ang bilang ng mga nurses and doctors para sa bilang ng mga pasyenteng maaaring serbisyuhan ninyo araw-araw? Sa ngayon ay marami kaming mga nurses, although inaamin po natin na mabilis po ang kanilang pagpasok at pag nakakuha po sila ng kontrata sa ibang bansa ay sila po ay nagre-resign. Ngunit having said that, marami naman pong nag-a-apply at ganoon na rin po ang ating mga doktor at sa tulong po ng aming mga doktor at nurses ay nakakapag-opera ho kami araw-araw up to 18 to 20 cases a day. Sapagkat sa utos po ni President Bongbong Marcos at ang ating kalihim ng kalusugan, si Secretary Herbosa, pinapatupad po namin dito sa Philippine Orthopedic Center ang universal healthcare. Naiiba po ang universal healthcare sa orthopedic sapagkat kasama po rito yung libreng bakal. Alam naman po natin pag nabalian ng isang tao o kaya ay kailangan palitan ng isang kasukasuan, napakamahal po ng mga kinakabit naming mga bakal. Kaya kasama po yan sa universal healthcare sa tulong din po ng PhilHealth. Yes, Doc. Ano naman po ang inyong mga prioridad bukod sa modernization at services ng Philippine Orthopedic Center para sa taong 2024? Ito lang po ay ang tugon natin sa sinasabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na develop po ang specialty centers at kasama po rito ang orthopedics at rehabilitation medicine. Pagpapatuloy lang po ito ng aming serbisyo at sisiguraduhin po namin na ang mga pasyente ay maoperahan sa tamang panahon at sa tamang paraan. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Jose Pujalte Jr. Good luck po sa inyo dyan sa Philippine Orthopedic Center. Thank you. Thank you.